Hindi man nakikita ng asawa mo, hindi man nakikita, pinapahalaga ng mga anak mo, hindi man nakikita ng kapatid mo, kitang-kita ng Diyos. Hindi man tayo piliin dito ng tao, ni hindi tayo piliin ng kapalaran sa mundong ito. Ang mahalaga, pinipili tayo, kilala tayo ng ating Panginoong Hesukristo. Sa sports po ay mayroong tinatawag na draft pick. Ito po ay isang selection process kung saan ang mga teams ay nakapamimili ng mga players to play for their respective teams. Priority dito, na unang pumipili, yung team na may worst record, yung kulelat sa nagdaang season. Samantalang ang mga nahuling pumipili ay yung mga magaganda ang records. Lalong-lalo na yung nag-champion. Mahalaga ito para maging balanse ang distribution ng talents sa bawat teams. Kaya ito'y pinag-iisipan talaga ng mga coaching staff para pag turn na nilang mamili, mapili nila ang player na hindi lang basta magaling, kundi swak sa sistema ng kanilang team. Unfortunately, kahit nandong pinag-iisipan at ini-scout ng mabuti, meron pa rin nagkakamali. May pipiliin silang player na hindi pala swak sa kanilang sistema, may attitude problem pala. Kung papaanong mayroon silang hindi pipiliing player, meron silang mga palalampasing player, iisnabing player, na magaling pala. Malakas pala. Kailangan pala nila. Katulad na lang ng dalawang players na ito sa PBA at sa NBA. Sa PBA, si Felix Lemaitre ng Rain or Shine. And number 8 pick, si Dalton Knecht naman ng Lakers ay 17 pick. So ibig sabihin, bago sila pinik, marami nang pinili. Marami nang pinagpilian. Bago sila, ika-8 si Felix, ika-17th si Dalton. Aba, nang maglaro na yung dalawa, si Felix sa PBA, sa NBA, si Dalton. Kung maglaro, parang mga nasa first 5 draft picks. Ang galing! Madiskarte! Malakas pala. And so I could imagine yung ibang teams na umisnab sa kanila, sayang, the one we let go. Sayang. Kung papaanong marami rin ang nagsisisi at nangihinayang ng mga asawa sapagkat mali pala yung pinili nilang pakasalan nila. Marami rin sa atin ang nagsisisi, mali pala yung pinili nating kaibigan, mali pala yung ating pinagkatiwalaan. O ilan sa inyo ang nagsisisi ngayon sa inyong binoto nung nakaraang eleksyon? O hanggang ngayon talagang avid fan ka pa rin kahit alam mong nabudol ka na. Anyway, mahirap pumili. Kasi talagang pwede tayong magkamali. Hindi naman kasi natin alam ang nakaraan, ang kasalukuyan, at maging ang kinabukasan. Hindi rin natin nababasa ang puso at isip ng tao. At ang tao, kahit matagal mo nang nakakasama, pwedeng magbago dahil sa pera o dahil sa problema. Kaya yung akala mong jackpot ka, buta pala. Nakaginto ka, tanso pala. Nasa huli ang pagsisisi. Buti sana kung hindi ka pumiling mabuti. Pumili ka namang mabuti. Kaya mas masakit ang pagsisisi. But it happens. Totoong yun ay nangyayari. Kahit wala kang ginagawang masama, kahit pumili kang mabuti, nagbabago ang sitwasyon, nagbabago ang tao. At di mo alam, ang lahat pwede talagang magkamali. Ito ang kaibahan ng Diyos sa atin. Sapagkat ang Diyos, hindi nahirapang pumili. At ang Diyos, hindi nagkakamali sa kanyang pagpili. Yan po ang pinapakita sa atin ng ating gospel reading ngayon. Sa dinami-dami ng mga tao nung kapanahunan ni Noe, pinili ng Diyos si Noe. Sa dinami-dami ng mga tao nung kapanahunan ni Lot, nag-stand out para sa Diyos si Lot. Maaaring sa mata ng marami, ordinaryong tao lamang si Lot at si Noe. Pero sa mata ng Diyos, iba ang dalawang ito. Maaaring sa mata ng marami, gaya lang namin kayo, makasalanan din kayo, makamundo rin kayo. Feeling ninyo para kay Noe at Lot. Pero hindi ganun ang pakiramdam ng Diyos para sa kanila. Kaya pinili ng Diyos sila, hindi naging mahirap para sa Diyos na piliin sila. At hindi rin nagkamali ang Diyos na piliin sila. Hindi nahirapan ng Diyos sa pagpili at hindi rin siya nagkakamali. Yan din ang sinasabi sa atin ng sumunod na bahagi sa ating ebanghelyo. O isipin po ninyo, ang sabi dito sa paglalarawan, sa gabing iyon, 2 lalaki ang natutulog sa isang higaan, kukunin ng isa at iiwan ng isa. 2 babae ang gumigiling, kukunin ng isa at iiwanan ng isa. 2 lalaki ang magkasamang nagtatrabaho sa bukid, kukunin ng isa at iiwan ng isa. Walang pagkakaiba yung dalawa. Walang sinabing pagkakaiba. Buti sana kung sinabi, yung 2 lalaking natutulog sa isang higaan, yung isa
natutulog na tahimik. Yung isa naghihilik, kaya yung naghihilik, iiwan. Yung tahimik, kukunin. Buti sana kung ganun eh. Buti sana kung sinabing yung dalawang lalaking nagtatrabaho sa bukid, yung isa tatamad-tamad, yung isa sisipag-sipag. Kaya kukunin yung masipag, iiwanan yung tamad. Buti sana kung ganun eh. Walang sinabing pagkakaiba. Pero alam ng Diyos kung sino sa dalawa ang pipiliin niya. Kahit parang wala silang pinagkaiba para sa tao, sa mata ng Diyos, mayroong pagkakaiba. Alam niya kung sino sa dalawa ang pipiliin niya at alam niya kung sino sa dalawa ang iiwanan niya kasi alam ng Diyos kung sino sa atin ang totoong Kanya. Mag-e-election na naman mga kandidato, di ba? Akala nyo, suportado kayo? Hindi nyo alam kung sino talaga para sa inyo. Ganun lang din yan eh. Niloloko nyo kami, lolokohin din namin kayo. Ang Diyos, alam niya kung sino talaga ang sa Kanya. Sa mundong ito na hindi mo mawari, sino ba talaga ang masama? Sino ba talaga ang mabuti? Hindi mo makita eh. Kasi kung minsan, kung sino pang nakaabito, kung sino pang laging sa simbahan, siyang walang respeto, siyang matapobre, siyang mayabang, siyang mataas. Pero kung sino pang gula-gulanit ang kasuotan, at kung minsan mo lang makita ng simbahan, sila pang magalang. Malilito ka pa pagdating sa kapalaran. Sapagkat kung sino pang gumagawa ng mga kababalaghan, o masama, kalokohan, sila pang namamayag pagsalipunan. Kung sino pa ang mga honest, ang mga nagtatrabaho ng patas, lumalaban ng patas, nananegosyo ng patas, sila pang mga napag-iiwanan. Kung minsan kahit sa pagkakasakit, kung sana ang mga nagkakasakit, yung mga masasama lang, may mga nagkakasakit ding mabubuti, di ba? Kaya malilito ka, sino ba talaga ang mabuti at sino ba talaga ang masama? At pare-pareho lang din naman mamamatay ang masama at mabuti. Kung sana may pagkakaiba, kung sana unang natetege yung mga masasama. Kung minsan una pang kinukuha yung mga matitino kaysa mga loko-loko. Malilito ka eh. Hindi mo talaga ma-recognize. It's hard for us to recognize who really is good, who really is bad. But not so with God. God easily recognizes who is good, who is bad. And this should serve as a warning for each of us. Warning dapat ang unang dating nito, lalong-lalo na kung gumagawa tayo ng kalokohan na hindi nalalaman ng sino man. Tapos sikat ka pa, tapos nakatanyag ka pa, tapos malusog ka pa, tapos mayaman ka pa. Pero makasalanan ka. This should scare us, bother us. Kasi ang tao pwede nating maloko, pero hindi ang Diyos. Sinasabi sa Salmo 139, verse 1, You have searched me, O God, and you know me. As sabihin sa verse 4, before even a word is on my tongue, you know it, O Lord, completely. Kilalang-kilala tayo ng Diyos. Open book sa Kanya ang ating buhay. Tanungin tayo ngayon kung saan tayo mapupunta, kung tayo ngayon ay mamamatay. Baka mag-alangan ka pa, saan nga ba ako mapupunta? Pero ang Diyos alam na niya. Kaya nga, sa mga hindi maliligtas at pilit na magsasabi sa Kanya, Panginoon, Panginoon, mahal ka namin. Anong sasabihin niya? Hindi ko kayo nakikilala, hindi niyo ako mahal. Magpakatotoo kayo, huwag niyo akong lukuhin kasi hindi niyo ako maloloko. But on the other hand, kung tayo nagsisikap na maging mabuti, this should bring us joy, bring us peace, bring us happiness, na nare-recognize pala ng Diyos ang ating mga ginagawang mabuti. Hindi man nakikita ng asawa mo, hindi man nakikita, pinapahalaga ng mga anak mo, hindi man nakikita ng kapatid mo, kitang-kita ng Diyos. Kitang-kita ng Diyos ang sakripisyo mo, ang dedication mo, ang faithfulness mo. At yun ang pinakamahalaga. Sapagkat yun ang nagmamatter talaga. Hindi man tayo piliin dito ng tao, ni hindi tayo piliin ng kapalaran sa mundong ito. Ang mahalaga, pinipili tayo, kilala tayo ng ating Panginoong Hesukristo. Alam niya, iba ka. Alam niya, Kanya ka. At kapag kilala tayo ng Diyos, at kapag tayo pinipili ng Diyos, hindi niya tayo pababayaan. Hindi pababayaan ng Diyos ang alam niyang sa Kanya. Di ba't ganun ang wika natin? Ako bahala sa iyo. Ganun ang parang sinasabi ng Diyos sa mga tunay na nagsisikap na maging mga anak niya at maging biyaya ang buhay sa mundong ito, lalo na sa kanilang pamilya, sa kanilang komunidad. Hindi ka man kinalin ng tao, mag-alala. Mawawala naman ang lahat ng pagkilala sa mundong ito, pero hindi ang pagkilalang ginagawa at gagawin ko sa iyo. Di ba't yun ang sabi ng Panginoon? Sa harap ng mga anghel sa kalangitan at sa harap ng Ama, i-recognize na tayo. Pagpasok natin ng langit at nakatingin ang buong hukbo sa kalangitan at ang lahat ng mga banal, at sabihin agad ng Panginoong Diyos patungkol sa atin, akin yan, kilala ko yan, sagot ko yan. And so, just imagine kung anong kaligayahan ang mararamdaman natin sa harapan ng Diyos, sa harapan ng mga anghel, sa harapan ng mga banal.
kapag nirecognize tayo ng Diyos. But then, hindi lang nagsisimula yan sa langit, dito pa lang sa lupa. Nagsisimula na yan. At ang sa Diyos talaga, hindi niya pababayaan. Naniwala ka.